Hello guys, review na naman sa bagong motor. Ang i-review natin ngayon is ang Suzuki Gixxer SF 155. Sulit nga ba ito sa halagang 115,000 or isa lamang itong pogi na bitin sa performance? After 1 year na paggamit, ito guys pinaka-honest na naman na reviews na mapapanood mo. Walang filter, walang bulahan, real talk lang. Ito yung 155cc sports bike look ni Suzuki na pumalit sa GSX 150. Review na agad, wala nang madaming satsat. Gamit ko na itong bike na ito for 1 year na. So honest review sa paggamit ng motor na ito for 1 year. Kaya kung keyboard warrior ka at di mo matatanggap sasabihin ko dito, pekyo ka na lang, huwag ka na manood. So una is engine performance. Sa lakas ng makina guys, to be honest, mahina siya compared sa ibang 150cc, pero kaya naman sumabay sa arangkada. May iwan lang talaga siya sa top speed. So far ang top speed na nakuha ko dito is 115 to 120 kph. Hanggang dun lang talaga. Huwag na tayong maglokohan ha. Kung may nagsasabing umaabot siya ng 150 kph, boy, baka downhill siguro yan pababa. Tsaka stock ang usapan dito, stock lang. Second guys is looks or design. Sa looks niya, dito naman siya bumawi. Bulky siya, parang talagang big bike yung datingan niya. Aggressive yung harap, malinis na pairings. For me, panalo sa forma, lalo na sa presyo niya. Hindi ka mapapahiya kahit ipang chicks mo pa. Pwede mo to gamitin pang daily use. Ako nga pinang deliver ko lang to eh. Next guys is fuel consumption. Dito medyo talos talaga siya guys, medyo matakaw compared sa ibang 150cc na patag, tsaka kasama downhill. Na-try ko dito is nag-average siya ng 40 to 42 kilometers per liter. Sa uphill naman, dito sa bundok is 35 kilometers per liter ang konsumo niya. Pag pinag-halo-halo mo yun sa flat, pakyat, may racing pa. So pwede na 36 kilometers per liter. Kung mahilig ka naman sa racing, abay mas mababa pa yan. Magiging 31 kilometers per liter na lang. Parang hindi minsan no. Kung i-compare ko siya sa Adventure na Gixxer, mas consistent yung consumption nun eh. Kasi 40 to 45 kilometers per liter ang konsumo nun. Sa handling naman guys, or rider feel, dito bumabawi yung motor. Magaan sa isingit sa traffic, hindi ka baba ng paa, tsaka mararamdaman mo yung parang hindi ka matutumba kahit mabagal na yung takbo mo. Yun, tapos stable sa cornering, hindi siya nakakatakot i-banking guys kahit beginner ka pa. Ramdam mo yung confidence lalo na sa kurbada. Dito ako napabilib sa motor na to guys eh. Tapos next guys, dagdag ko lang to sa suspension. Yung suspension niya sakto lang, not too soft, not too stiff. Sa lubak ramdam mo pero hindi masakit sa katawan. Goods na goods for daily use, lalo na kung hindi perfect ang kalsada. Tapos ito pa, dagdag ko na rin guys, yung preno. Sa preno okay naman siya, control ng stopping power. Hindi siya yung sobrang kagat na tipong delikado sa biglang piga, pero safe siya lalo na sa bagawan. Kung may ABS variant ka, mas panatag ka lalo.
Tapos sa maintenance naman guys, sa mga parts wala pa akong napapalitan for 1 year. Change oil at oil filter lang. Odo nito ngayon guys is nasa 9,000 na. 9,000 na ang tinakbo for 1 year. Spark plug stock pa, brake pads stock pa, gulong stock pa, air filter napalitan na. So far tipid naman siya sa maintenance guys. Ito issues guys or observations ko dito sa motor na to, lalo na pag cold start, pag malamig naglalaro yung idle, tumataas, bumababa, minsan mamamatay yung makina. Pero pag uminit okay na siya, stable na yung idle, tapos hindi na namamatay yung makina. Next na issues guys tsaka observation ko is sa uphill, yung clutch may lagutok pag mali yung timpla ng clutch plus throttle. Skill issue din minsan, lalo na sa bundok. Pag nag-stop ka sa gitna ng matirik na kalsada, yun, dun mo mararamdaman yung sinasabi ko na may lagutok. Tapos yung comfort nito guys or ergonomics, sa riding position hindi siya masyadong nakayuko, kaya hindi masakit sa likod kahit long ride. Hindi ka pagod agad, unlike sa ibang aggressive na sports bike. So overall guys, para kanino ba tong motor na to? Ito guys, opinion ko lang ha, para ito sa inyo talaga, promise. Sa mga gusto ng sports bike looks pero pang daily use, sa mga beginner na ayaw ng aggressive na motor, sa mga practical rider na hindi priority ang top speed. Kung racing naman ang gusto mo, hindi to para sa iyo boy. Sa halagang 115,000 may sports bike ka na pwedeng pang everyday use. Hindi siya pang racing na malupit, pero balance siya sa forma, comfort at usability. Kaya kung tatanungin mo ako kung recommended ba tong bike na to for beginner, super recommended to sa beginner guys. Try mo bumili, sigurado pag sinakyan mo to, siguradong magiging pro ka kaagad. Final rating ko if tatanungin nyo, siguro 7.5 out of 10. Forma plus comfort, panalo ka na. Pero bitin lang talaga sa power, medyo matakaw sa gas compared sa other category na 150cc. So ayun lang guys, sana nakatulong tong video na to sa gustong bumili ng ganitong bike. Antay ulit tayo ng mga bagong labas na bike, tapos re-review na naman. So salamat sa panonood.